Pinagbabawal munang maligo sa baybayin ng isang barangay sa Candelaria, Zambales kasunod ng gumuguhong lupa sa dalampasigan nito. Bawal din muna itong lapitan ng publiko. Posible raw kasi na may sinkhole sa naturang dalampasigan. Nakatutok doon live si Haji Rieta. Haji! Yes, Igan, sa katunayan nga talagang nababahala na itong ilang residente ng barangay Uwaco na dito nga sa bayan ng Candelaria sa Zambales matapos nga silang makakita ng di umano'y sinkhole sa kanilang dagat. Ito ang video ng aktual na pagguho sa tabing dagat sa barangay Uwaco noong Sabado ng hapon. Bandang alas 5 raw nang mapansin ng mga residente na unti-unting nagkabitak sa baybayin kasabay ng mga malalakas na alon. At unti-unti nang lumitaw ang mahabang hukay. Ang mga tao makikitang napapatras pa habang gumuguho ang buhangin. Malapit lang sa bahay ni Aling Jalin ang nangyaring pagguho, kaya naman labis ang kanyang pag-aalala. Sa halos 27 taon na nilang paninirahan malapit sa dalampasigan, ngayon niya lang daw ito naranasan. Aalis kami dito, yun lang paghahandaan namin. Aalis, lilipat, lilisan. Iwanan yung property niyo? Iiwan talaga. Pero babalik pa rin. Kaya naman kahapon, dumating sina DNR Secretary Ramon Paje, kasama sina DND Secretary Voltaire Gazmin at NDRRMC Chief Alberto Del Rosario para pulungin ang lokal na pamahalaan ng Zambales at imbestigahan ang nangyari. Ayon kay Paje, posible itong sinkhole pero magsasagawa pa raw sila ng investigasyon. Mula sa 30 meters na orihinal na layo ng mga bahay sa shoreline ng Uwacon, 20 meters umano rito ang nilamon ng sinkhole na posibleng may lalim na 6 hanggang 7 metro. Nasa 100 meters din daw ang haba ng apektadong shoreline. Ang mangingisdang si Sherwin, sinubuhang sisirin ang lalim nito. I-describe nga ano itsura dun sa yung nakita mo? Ang style po ng buhangin dyan ngayon, sir, parang style wave po. Ibig sabihin pabako-bako po siya. Dahil sa pinaglamon po ng dagat. Nung oras po na high tide. So ganoon lang po napuna ko po. Ano parang biglang gagana? Opo. Bale, biglang lalim na nga po siya. Abing sinasagawa ng mga taga-MGB itong pag-aaral dito sa buong stretch na ito ng Barangay Uwacon dito sa Zambales ay bawal muna itong paliligo sa bahaging ito. Kaya naman inilagay itong karatulang ito nang sa ganun ay makita ng mga residente rito. Naglagay na rin ng lubig sa buong bahagi ng apektadong lugar. Pero may mga sumusway pa rin gaya ng mga batang ito. Kaya naman nagpadala ng mga sundalo mula sa 24th IB ng Zambales para tiyaking walang maliligo sa lugar. Siyempre natatakot kami, tapos yung mga anak namin, malayang nakakapag-swimming dyan. Ngayon, kabado na kami, hindi na namin sila papayagan na, na lumangoy dyan. Malay namin, sa isang iglap, bigla silang maglalaho. Siyempre, bilang magulang, kailangan din namin protektahan yung aming mga anak. May sinkhole, sabi po nila. Hindi ka ba natatakot doon? Natakot din po. Hindi ka muna maliligo dyan? Hindi muna po. Baka po malunod. Delikado na. Igan, kanina dumating itong mga kinatawan ng Mines and Geosciences Bureau. Sila yung mga marine geologists. Sila yung mga in charge para pag-aralan kung gaano nga ba kalalim itong sinasabing sinkhole na naganap dito. Samantala, yung isang grupo naman, Igan, ito yung tinatawag nilang land geologists. Sila naman yung kaninang nag-map kanina dito sa lugar kung meron bang nangyaring crack matapos nga nangyari itong pag-go. Samantala, Igan, kung makita mo ito yung linya, ito yung kinabit ng mga otoridad dito. At sinasabi dito, restricted area under MGB investigation. Talagang mahigpit na pinagbabawal ang pagpunta ng mga residente dito sa bahaging ito dahil napakadelikadong araw. Igan? Hanggang ngayon ba tuloy pa rin yung pagguho ng lupa sa dalampasigan, Haji? Igan, sa ngayon hindi natin nakikita kung gumuguho. Pero yung ang napapansin natin, yung alon lumalapit sa atin kahit na low tide. At kwento nga ng mga residente ay noon daw, nung hindi pa nangyari yung pagguho, ay napakalayo ng alon dito. Pero ngayon daw, after nung nangyari yung tinatawag nilang sinkhole daw, ay lumapit itong mga alon at naglalakihan nga itong mga lumalapit na alon dito sa mga kabahayan, Igan. Maraming salamat, Haji Rieta.